So ginulat nga ho ng Talk and Text Tropang Giga ang mundo ng PBA nang kanilang kinuha itong si Bol Bol ng NBA. Marami ang nagsasabi na ito'y magiging untouchable daw at unstoppable para sa Commissioner's Cup dahil sa kanyang kataasan at sa kanyang kagalingan. Pero alam nyo ba na mayroon ding mga kahinaan itong si Bol Bol? Ito po mga idol ang kanyang mga weaknesses. Limitado ang kanyang kalakasan, especially sa pisikalan. Mapayat siya kaya hindi siya nakakadepensa ng maayos sa mga pumoposte sa kanya. Kaya mahihirapan siya sa mga malalaking players na gustong pumoste sa kanya at mahihirapan din siyang mag-rebound consistently. Maliban dyan mga idol, bilang 7-footer na player ay nag-i-struggle din po itong si Bol Bol patungkol sa durability ng kanyang katawan. Marami din siyang mga injury. Although healthy naman siya ngayon, pero who knows, baka siya ay magkaroon ng injury sa Talk and Text. Mayroon nga siyang history sa foot injury na stress fracture. Pwede rin po siyang targetin ng mga maliliit na player para ma-foul trouble at malimitahan ang kanyang minuto sa aksyon. Totally kahit na parang unstoppable mang tingnan itong si Bol Bol ay hindi pa rin po maitatanggi na marami pa ring butas na mahanap ang kanilang kalaban para mapahina, mapabagal itong si Bol Bol. Hindi lang presence sa loob ang maibibigay nitong si Bol Bol kundi yung kanyang shot blocking. Siya ay isang magaling na ball handler, mala point guard din ang kanyang skills. Kaya magiging interesting po ito para sa Talk and Text kung paano ba nila gagamitin itong si Bol Bol. Samantala, opisyal na nga rin po na itong si Porzingis ay maglalaro para sa Golden State Warriors versus Boston Celtics bukas mga idol. Official debut ni Porzingis. Ngayon, ito pong ating abangan kung paano ba niya mapaparusahan ang mga small mismatch para sa kanya. Itong si Porzingis po ay inaasahan din na gagawin yung mga pangmalakasang screen ni Coach Steve Kerr. Siyempre sa pag-playmaking nitong si Draymond Green, siguradong makakatanggap ng maraming lob pass itong si Porzingis. Ayon naman kay D'Anthony Melton, ang kanilang pagkuha raw kay Kristaps Porzingis ay parang mayroong pagkakalintulad sa Spurs na mayroong Victor Wembanyama. Nightmare match-up daw para sa ibang kupunan itong si Porzingis. Yung kanyang kataasan, yung kanyang size ay paniguradong take advantage ng Golden State Warriors para sa kanilang mga laban. Somehow si Stephen Curry ay hindi po makakalaro pero marami pa rin po ang excited sa kung ano ang maibibigay na performance nitong si Kristaps para sa kanyang bagong team na Golden State Warriors. Ito ho'y mas magiging interesting pa kung sakaling makakabalik na si Stephen Curry. So ngayon ating abangan mga idol kung ano pa ang kanyang maibibigay na kontribusyon para sa Golden State Warriors. Isa pa sa mga mabibigyan dito ng solusyon ni Kristaps Porzingis ay ang rebounding ng Golden State Warriors. Minsan laban sa mayroong mga malalaking center katulad ng Denver Nuggets, ng Minnesota ay nahihirapan silang maka-rebound. Pero dahil ngayon nahawak nila si Kristaps Porzingis ay mapapadali na ang pag-secure. Flexible itong si Kristaps Porzingis, hindi mo rin siya dapat na maiwan sa 3-point line sapagkat asintado rin ang player na ito. Kaya dito pa lang sa kanyang magagawa, sa kanyang mga kakayahan, marami na tayong naiisip na kaya pa niyang magawa sa mismong loob ng court. Heto naman ang panibagong demand ng WNBA players sa WNBA mismo na sila'y makatanggap ng at least 27.5% na komisyon sa kinikita ng liga. At sana dapat daw ay magbigay ng libreng housing ang liga nila para sa mga manlalaro. Ang sagot naman ng WNBA, napaka-unrealistic ng kanilang demand. At kung sakaling magbibigay daw ng palibreng housing ang kanilang mga kupunan sa mga players nito ay siguradong mawawalan ng milyones
ang mga WNBA teams. Nasa $200,000 ang pinakamataas na sahod ng isang WNBA player. Yung pinakamaliit naman ay nasa $66,000 lamang. Maliit po yan mga idol. Syempre dahil din po yan sa liit na kinikita ng kanilang liga. Ngunit ang panawagan ngayon ng mga players ay dagdag sweldo. Kaya sa ngayon ay hindi po maiiwasan ng ibang mga players na maglaro na lamang sa ibang liga o sa Europa dahil mas malaki pa ang binabayad doon kumpara sa kanilang sinasahod sa WNBA. Para sa mga NBA Fast Break balita, tumutok lang palagi, and as always, thank you for watching.